Pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantala, ang Singapore at Spain, nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet? Oo, di ba? So, kung susumahin mo yung expense, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano diyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Ito mainit ngayon na usapan yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa UN. Siyempre, sa konteksto na ay crisis ngayon, di ba? Dahil sa oil price hike, dahil sa mga OFWs na nasa stranded, na sabi may repatriation, pero nakita kong isang nagsabi doon sa Facebook niya na wala naman daw silang repatriation, sarili lang pera ginamit nila pa uwi. Ano po naman ang reaction niyo doon sa visit at sa speech ni BBM sa UN Commission on Women? Alam mo, Attorney Guanzon, sa totoo lang, unang-una, pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Pangalawa, alam mo, ikaw, expert ka sa women's advocacy, no? Sa women's rights. Ako'y nababahala na isang tao na hindi kilala sa advokasya ng kababaihan ay siyang nag-deliver ng isang speech before the UN group, no? At dito makikita natin siya na nagsasalita tungkol sa role ng kababaihan, ang kahalagahan ng kababaihan, at ang bumubuklod sa kababaihan pagdating sa development. Yes, tsaka 30 years ago, pato binuo yung mga sa Beijing Conference. Oo, at dito, 51 years ago, no 1972, tinayo yung UN Women's Day, no? Yung International Women's Day, March 8. Hindi ko alam kung napolitika ang UN system at napasok siya. Pangalawa, na napakahalaga sa akin, Miss Binag, yung sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantala, ang Singapore at Spain, nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet? Oo, di ba? So, kung susumahin mo yung expense, sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano diyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Pero nakita natin, di ba, yung isang empleyado sinabi, sige, isumbong nyo kahit sinong sumbungan nyo, wala kaming pera. Walang pinapadala yung Maynila, sabi niya. Sa totoo lang rin yun, no? Nagsasabi yung government employee na yun, at ang balita ko sa Senado, sinabi ni Secretary Kakdak, naalis na. Tinanggal pa ang nagsabi na totoo. So, makikita natin, napakahirap yung adjustment ng gobyerno. At saka bago siya lumipad, Kati, nagkaroon sila ng party. Pero yung party yun, hindi naman daw gastos ng Pilipinas, no? Kahit na, biro mo parang yan yung, kumbaga, nasusunog na ang Roma. Nagpa-party ka. Si Nero, nagpa-party pa. Diba? So, sa totoo lang, sinong gumastos, at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang? Ang mali doon, sa akin naman, is insensitive. Sa totoo lang, napaka-insensitive na ang dami nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo na ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay nag-aalala. And you know, for you to do that, it's so insensitive. Alam mo, hindi ko i-blame yung mga umattend ng party because, you know, most of them naman, hindi naman political. But apparently, yung ating presidente, iba ata priority niya. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yan. So, yun. Dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami, na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga
hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi nila, wala pa naman dito sa atin ang gera, pero intay pa ba nating dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, pumipila na sila, hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. So, That's yung gusto kong tanungin yun eh. Di ba? Ano nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano ngayon ko ay mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw ang nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government, no? At siyempre, pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito, nai-involve ang Pilipinas at kung hindi mo priority yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang next problem will be panic buying. That's right, that's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang, alam naman ng lahat na tataas lahat ng bilihin. At tataas, so at pagtaas niyan, tataas ang forex. Pag tumaas ang forex, impact kaagad yan sa yung sinasabi mong deficit. Impact na rin dun sa utang natin, no? Na nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Tsaka I think dapat bantayan ng DTI ngayon yung price increase ng mga commodities natin kasi dapat tulungan pa nila yung ating kapwa Pilipino na mapagaan ang kabuhayan nila. Lalo na pag nagkaroon talaga ng panic buy. Babalikan ko yung sinabi mo, Kombing, kasi di ba may joke ka na nilabas na baka tamaan tayo ng missile. It's a joke. But apparently, kahit sabi mo hindi pupunta dito, hindi aabot. Ang effects. But, remember, yung allies nila ay malapit sa atin. Correct. So, huwag na nating hamuhamunin, di ba? At saka may EDCA sites tayo. No? Sa totoo 17. lang. EDSA sa Skype. Oo, at 17. pag tiningnan mo yung West Seaboard natin, yun na yung forward defense ng Estados Unidos sa region natin. Yung gera na nagsimula sa Middle East, ngayon nasa Indian Ocean na. So, papalapit sa atin. Merong vapor ng Sri Lanka ang naputukan, merong mga nasaktan. Sri Lanka, malapit na yan sa ASEAN. So, palapit at hindi natin nakikita ang sigalot ay titigil. At ang oil reserves, sabi ni BBM, ay para sa 60 days lang. Oo. Or even less. At biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Kasi ang humihingi siya doon ng isa niyang punta doon ay para magkaroon tayo ng non-voting seat sa national security ng council ng UN. Ako naman, maliit lamang tayong bansa. Archipelago tayo, maganda ang ating lokasyon, pero hindi ho tayo independent sa foreign policy. Kaya kailangan nating tingnan ano ba talaga ang pinunta mo dyan. Kasi magsasalita, mag-i-speech, magkakaroon ng seat sa National Security Council ng UN. Ano ba talaga? Kasi Tingnan mo lahat nagsasalita doon na Prof. Malo, puro babae. oo. Siya lang yung lalaki doon, tapos At saka head of state. oo. Di ba? Saka sa mga ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Yes, Ngayon, sinimulan mo yan, ha? Sa totoo lang. Sino ba ang tinitirang babae? Oo. Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech niya, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Pero pag tiningnan mo, yung finak-check mo, sinong inaapi? Sino ang hindi kinukonsulta? Sino ang... babae ho yun, yung vice-presidente niya. So, sa totoo lang. Ay, hindi lang yun. Nandun siya ngayon sa UN.
Tapos, yung ibang bansa naghahanda sa mga kaguluhan. Like China right now, may lumalabas. Makikita niyo yan na nakahanda sila, nagpe-prepare sila just in case magkaroon sila ng attack. Tayo, wala. Meron ba? Wala. Wala. Di ba sabi ni AFP Chief of Staff na in 30 days matatapos na yung gera? At handa daw ang mga sundalo natin makipaglaban. Oo. Ay, Sa 30 days lang. Oo. Hanggang dumating ang kanilang saklolo. No? Pero alam mo, Atty. Bing, ang una kong tanong, wala nga tayong national siren system. Wala. Di ba Oo, nakikita natin sa ibang bansa, talagang bumubusina yung sirena pag may conflict at may attack, tayo. Di ba? Wala, hindi mo alam. Hindi mo alam kung dadating na yung... bomb shelters eh. Oh, at saka nakita mo ngayon ang technology dito sa Iran, US, Israel. Talagang ibang klaseng technology na Saka ang Amerika magpapalipad ng mid-range missiles. Oo. Hoy, baka mamaya ang Iran ay through the somewhere in the Middle East magpalipad din ng long-range missiles. Hindi, at saka alam mo, nakakatawa yung pinipinturahan nila yung kanilang mga akala mo aircraft. Pero pintura lang yon na pinalilipad na decoy. Tapos ang bumabaril, milyon-milyon na armaments ng US. Yes. Kaya makikita mo yung parang David and Goliath pa rin yung labanan sa Yeah. Middle East. Pero talagang matindi rin ang Iran, no? Matindi rin matalino. ang kanilang pakibakbakan na sana naman dumating na rin dun sa kapayapaan dahil Yeah. napakahirap sa mundo. At surely ang Nakakalungkot. kapayapaan na yan sa digmaang ito ay hindi manggagaling sa mga pahiwatig o request ni BBM. Kasi sino ba naman ang makikinig sa presidente ng Pilipinas na alam naman nila ng lahat ay nag-host ng 17 EDCA sites.